Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating panambahan ngayong umagang ito. At hayaan nyo na basahin ko muna ang sinasabi sa mga awit, chapter 135, verse 1 to 3. Sabi po roon, purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya. Kayong lahat na sa banal niyang templo ay pumapasok upang dooy manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, muli kami, Panginoon, ay buong pusong nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, na muli, Panginoon, kami po ay tinipon mo sa iyong bahay-sambahan upang kami ay magpasalamat, magpuri sa dakilang kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon upang kami, Panginoon, ay magbalik ng aming mga pasasalamat at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Patawad po, Panginoon, sa mga nagagawa naming kasalanan, mga bagay na dapat namin ginawa, ngunit hindi namin naganap, Panginoon. Patawad po, maging sa mga kasalanan minsan ay hindi namin sinasadya or sinasadya man, Panginoon. Patawad po. Salamat po dahil laging bukas ang iyong puso sa bawat isa sa amin upang kami patawarin. Salamat po sa paglilinis mo sa amin upang kami, Panginoon, ay tunay na maging karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapala mula sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong itinataas sa inyo ang aming pagsamba, nawa ay maging katanggap-tanggap nga po sa inyo, Panginoon. Ang aming mga pag-aawitan, ang aming mga panalangin, nawa ay maging mabangong samyo doon sa iyong harapan, Panginoon. Lalo na ang mensaheng maririnig namin sa umagang ito, nawa ay maging kalakasan namin, maging gabay sa muli paglakad namin sa linggong ito, Panginoon. Salamat po, nawa anuman gawa ng kaaway na maaring humadlang upang maging matagumpay ang gawaang ito. Amin po itong sinasaway, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Muli, maraming salamat po. Ito po ang aming papuri at pagsamba sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating worship service. Pero bago po tayo mag-umpisa, pwede po ba nating batiin na ating mga katabi, ngitian po natin, kamayan, i-welcome po natin ang bawat isa. Ayan, napakabuti po ng Panginoon dahil muli nandito tayo sa kanyang iglesia para siya isambahin, para siya ipapurihan. Kaya palakpakan mo natin siya. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. All together we sing. Oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Amen. Oh, our God. You're greater, you're stronger.
you turn into wine. Oh, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God, oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, there's no one like you. There's no one like you, Lord. Sama-sama po natin i-declare. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, what can stand against? Oh Lord, what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, let's sing our God. Oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God, our God, yeah. Amen. Patuloy po natin siyang papurihan. Patuloy natin i-declare the goodness of God sa buhay ng bawat isa, and that His mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing together. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you
are good and your mercy endureth forever. Yes, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sama-sama po natin itong sabihin. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. Oh, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let's say that again. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's worship our Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's declare, you are good for who you are, for who you are. You are good. Amen. Our Lord is good and His mercy endures forever. Kaya patuloy po natin siyang sambahin, patuloy po natin siyang papurihan for who He is and what He's done sa mga buhay ng bawat isa. And His faithfulness, He will never fail us. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. We worship you, Lord. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Yes, we do, Lord. I worship you. Oh, you are here, mending every heart. I worship you. I worship you, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's declare, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, no, you don't. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you
you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Yes, you are, Lord. That is who you are, Panginoon. Kaya patuloy ka na pinagkakatiwalaan, patuloy namin na bibigay sa iyo ang aming tiwala, Panginoon, sa aming mga buhay, regardless of the situation that we find ourselves in. We can hope and we can trust in you, Panginoon. And you will never fail us. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. I'm born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. We sing, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. Oh, this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, you will never fail, Lord, and you never will. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord,
and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Let this be our testimony. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He delivered me from all of my fears. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa iba't ibang bagay na iyong patuloy na ipinaparanas sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na sa amin po ay iyong pinaparanas sa mga taon ng buhay, kaarawan, kagalingan, Panginoon, sa mga karamdaman, kalakasan, O Diyos, sa pagdiriwang ng mga mag-asawa ng kanilang anibersaryo, sa iyong probisyon sa mga pangangailangan, Panginoon, sa karunungan, sa mga achievements na nararanasan, Panginoon, ng aming pong mga anak sa kanila pong mga pag-aaral, maging sa mga hanap buhay. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa sa aming pong mga panalangin, sa pagtugon mo sa mga panalangin na nararanasan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay po, O Diyos, na ang kagalakan ng aming mga puso ay aming pong ibinabalik sa iyo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kahit sa kabila ng aming mga pagkukulang, pinaparanas mo sa amin, Panginoon, yung iyong kabutihan, yung iyong katapatan.
Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. May mga pagkakataon na naiinip kami, Panginoon. May mga pagkakataon na hinahanap namin yung katugunan. Pero salamat po dahil pinapaunawa mo sa amin na merong kapong takdang panahon sa lahat ng bagay na para po sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw po'y dumirinig ng aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, kahit doon sa mga pagsubok ng buhay, sa mga challenges na aming pong nararanasan, Panginoon, anumang uri ito o klase ng mga pagsubok ng buhay, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil pinalalakas kami, binibigyan kami ng sapat na lakas upang magpatuloy, upang patuloy po, Panginoon, na ihayag sa iyo yung pagpapasalamat ng aming mga buhay. Salamat po, Ama. Salamat dahil lagi ka pong nariyan para iparanas, Panginoon, yung iyong presensya sa amin, Panginoon. Sa umaga pong ito, sa aming pong pagdulog sa unahan, bilang aming pagpapasalamat, pagpapahayag ng aming pagkilala sa iyong kabutihan sa aming buhay, mangyari nawa sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ng iyong pong basbas at pagpapala. Atin po munang tunghayan ang ating pong teksto na matatagpuan sa aklat ng Exodo. Exodo chapter 3, verse 1 to verse 16. Kung kayo po ay may mga Biblia, wala po dyan sa ating pong presentation. Ano po? Kung kayo po ay may mga Bible o kaya may mga Bible app, sundan niyo po ako sa aking babasahin sa Exodus chapter 3, verse 1 to verse 16. Ganito po ang sinasabi. Tinawag ng Diyos si Moises. Samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyenan niyang si Jethro na pari sa Midian, tinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok, gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Ang sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang katatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka, sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis, at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupaing ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hibita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan, at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, verse 11 na po, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ng iyon, sasambahin ninyo ako kapag inilabas o nailabas ko na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham,
ni Isaac at ni Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Verse 16 po, lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, Panginoon, ay aming pong patuloy na pinagkakatiwala sa iyo ang panahon at maikling panahon ng aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ikaw po, o dakilang Diyos, ang manguna, mangusap sa aming mga puso at patuloy na ilagay sa aming mga buhay ang naisin mo, Panginoon, lalo sa aming pong relasyon at paglilingkod po sa iyo. Salamat po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yeah. So ngayon pong umaga ay panahon ng ating pong pagpili ng mga panibagong mamumuno sa ating pong iglesia sa tatlong taong darating. Ano po yung ecclesiastical year ng ating pong iglesia, kung saan ang Diyos ay pipili mamaya kung sino yung nais niya na ilagay sa anumang posisyon ng paglilingkod. Pero bago po iyon ay ating pong sandaling pagbulay-bulayan ang isang karanasan sa buhay ng isang maaring sabihin bagito sa paglilingkod sa Panginoon. No, pag sinabing bagito ay baguhan o yung bang isang tao na hindi pa sanay sa isang larangan o sa isang gawain na merong pagkatakot, no, merong hesitation, may fear ng pagtayo o sabi nga pagsunod sa kanyang gagawin. Kaya ang ating pong title ngayong umaga ay Why Me, Lord? No, bakit po ako, Lord? No, bakit po ako, Lord? Ito yung malimit na sagot ng maraming mga tao kapag tayo ay inilalagay ng Panginoon o tinatawag ng Panginoon sa isang natatanging gawain ng paglilingkod. No, sa iglesia, alam natin na isa ito sa pinakamahirap na yugto ng ating journey sa ating faith. No, yung tayo ay tatawagin ng Panginoon sa isang paglilingkod. Bakit? Kasi sanay tayo doon sa ating comfort zone. Sanay tayo doon sa ating mga upuan na nakaupo, pupunta tuwing linggo ng umaga, sisimba, makikinig sa mensahe, aawit, babati sa ating mga kapatiran, pagkatapos uuwi, and then routinary, gagawin natin yung bagay na yung linggo-linggo. No, that is our comfort zone. No, siguro maaring tayo ay parte ng ilang mga ministeryo na magaan nating ginagawa sa ating mga puso. Pero paano kung dumating yung pagkakataon na tayo ay tawagin ng Diyos sa isang mas malalim na paglilingkod sa Kanya? No, sa isang hindi inaasahang pagkakataon na kinakatakutan natin, no, na tayo ay itatayo ng Panginoon sa isang ministeryo na hindi pa natin nagagawa sa tanang buhay natin. No, lahat po ng mga naglingkod sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon, hindi po naman lahat expert na. Majority, no, ay nagsisimula pa lang at nagpapatuloy pa lang sa unang parte ng kanilang buhay. No, kaya nga kahit yung pagtayo sa unahan, halimbawa yung mga nagiging presider natin, no, yung mga unang mga pagkakataon niyan sila, pagka kinamayan mo, hinipo mo yung kamay, malamig pa sa patay, no, sa nervyos, no, sa buong oras ng kanilang pagtayo sa unahan. Ayun po yung karanasan. No, even as na medyo sanay na po sa harapan, naranasan po namin yun. No, yung grabing kaba na walang paglagyan, no, yung takot na humarap sa marami, no, yung iniisip yung maraming bagay, yung sasabihin ng iba, yung ganto, yung ganyan. So marami po mga bagay na ating nararamdaman. Meron pong isang mag-asawang naglilingkod sa Panginoon na dumating sa isang estado ng buhay na sila po ay sinubok
sa kanilang buhay Kristiyano at buhay paglilingkod. Ang babae, ang pangalan niya po ay si Phoebe, at ang lalaki naman ay si Joe. No? Ang mag-asawang ito mula sa Amerika ay merong magandang buhay na pinanggalingan. No? Pareho po silang medyo may kagaanan ng buhay, no? Mayaman. Si Phoebe ay galing sa pamilyang mayaman, iniwanan siya ng kanyang pamilya o ng kanyang mga magulang ng malaking kayamanan. Si Phoebe ay isang Kristiyano. No? Ang sabi ng kanyang story, siya ay pianista sa kanilang church. No? At yung kanya namang asawa, na pang-asawa ay medyo mayaman din. No? At si Joe ay presidente ng isang insurance company. Pero that time, no, siguro mga 1873, 18th century, medyo pababa yung trend ng insurance company na kanyang hinahawakan. Nung sila po ay nag-asawa, nagpatuloy si Joe sa kanyang business o sa kanyang ginagawa, sa kanyang hanap buhay. Yung kanilang pagpapatuloy ay kanila pong pinagkasunduan, no, bagamat may fear, may takot dahil during that time, no, sabi kasabay daw ito ng gera. At during that war, o yung civil war na tinatawag, marami pong mga sundalo ang mga survivors ng civil war. At syempre, they were injured at kailangan nila yung insurance na kung saan ay hinahawakan itong si Joe. So, dumating yung punto na sa pagkakataon na iyon, halos malugi, no, itong mag-asawa sa kanilang kabuhayan. Pero sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, nagtiwala sila sa Diyos na malalagpasan nila anumang bagay yung kanilang pagdaraanan. So nagpatuloy yung mag-asawa, they do their work, ginawa nila yung dapat nilang gawin, tinulungan nila yung dapat nilang tulungan, no, kahit na sa kanilang sa kanilang paligid nakikita nila ang daming mga businesses ang nagsasara, nawawala, no, maraming mga ganoong mga bagay na nangyayari. Pero sa kabila nun, sabi, they were able to gain their wealth simply because they trust God. No? Alam niyo po, yung kanilang tiwala sa Panginoon, yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon ay naging sapat para anumang bagay o sirkumstansya ng buhay yung kanilang kinaharap ay mapagtagumpayan nila. No? Sabi, nagtagumpay si Joe at saka si Phoebe sa kanilang karanasan at iyon ay dahil sa kanilang tiwala sa ating Panginoon. Sa ating pong teksto, sa Exodus chapter 3, no, dito po makikita natin that God has a plan for Moses. No? Si Moises ay nasa isang katulad na sitwasyon ng buhay. At ang Diyos, no, if God wants to do something, it's going to happen. Alam natin yun. Walang imposible doon. At ang gusto ng Diyos kay Moises is to be the man who gave Israel his deliverance. Yung taong gagamitin ng Diyos, lalaking gagamitin ng Diyos para sabi nga, palayain ang Israel sa kanilang buhay bilang isang alipin. No? To deliver them from the Egyptians. At ito ay isang parang napaka demanding na ministeryo na kanyang gagampanan. So, God did something that He does not often do. No, tinawag niya si Moises directly. No, alam natin sa ating mga narinig kanina, ang Diyos ay nagparamdam at nagpakita kay Moises sa pamamagitan ng isang burning bush. Di ba yung madalas na story ng mga Sunday school teachers sa mga estudyante nila kung paano kinausap ng Diyos si Moses. No? So it is one of the famous encounter ng tao sa Panginoon, ng isang lingkod ng Diyos sa Panginoon, no, sa burning bush. At God calls on a man.
and ask man to join him in what he is doing. No, yun yung isang parte ng buhay, relasyon ng Diyos sa tao na kung saan hiningi niya na samahan siya ng isang tao kung ano yung kanyang gagawin at yung kanyang nakaplanong gawin. So, dito po makikita natin, God still calls us today even if He is less dramatic about it. No? Minsan po, hindi man katulad nung pagkatawag kay Moises, no? Alam natin na may mga pagkakataon pag tayo ay tinatawag ng Diyos. No? One of the joys of serving this church is seeing how many people o how many of us respond for His call. No? Sa amin po na mga ginagamit ng Diyos bilang mga manggagawa sa church, ay malaking bagay po sa aming makita na maraming mga kapatid ang talagang mayroong pagnanais magpagamit sa Panginoon. At ito po yung nais ng Diyos kay Moises. No, gusto niya na tumugon si Moses sa kanyang pagkatawag. So you see, when God calls us to join Him, it is pretty natural to have some questions. No? Sa katauhan ni Moses, meron siyang ilang mga katanungan. No? Meron siyang ilang mga tanong na parang somehow ay naging hadlang upang mas madali siyang makasunod sa Diyos. At ito rin po yung karimitan, nararamdaman at naitatanong natin sa ating mga isipan. The first question is, sino po ako para gawin ito, Panginoon? Sino po ako para gawin ito, Panginoon? Who am I to do this, God? No? Who am I? No, makikita natin, di ba? Hindi pala naging madali kay Moises ang lahat. Ang akala lang natin, napakadali nung journey niya kasama ng bansang Israel para palayain sa Ehipsyo. Pero makikita natin sa unang banda ng kanyang pagtugon sa Diyos, nagtatanong siya sa Panginoon, Panginoon, no, sino po ako para gawin ito? Sino ba ako, Lord? Kaya ko ba to? Kung sa lingwahe natin, Panginoon, kaya ko ba tong gawin? No? Kaya ko bang pamahalaan yung aking kapisanan? No? Kaya ko bang maging tagapaglingkod mo bilang isang elder ng church? Kaya ko bang maging modelo ng kabanalan, ng katuwiran? Kaya ko bang maging katulad ng mga pastor? Kaya ko bang maglingkod sa mga kapatiran, katulad ng paglilingkod ng mga diakono, ng mga diakonisa? Kaya ko bang gawin yung mga bahagi na yun? Yun po yung kalimitan na tanong natin. Sino po ako, Panginoon? Wala naman po akong mataas na pinag-aralan. Hindi po ako mahusay sa mga bagay, katulad ng aming mga leaders sa church. No? But God is telling, when He calls us, it doesn't matter who you are. No? Tandaan natin, ang sinasabi ng Panginoon, hindi mahalaga kung sino tayo. No? If I called you, there's only one thing you need to know. I'm with you. Amen po ba? No? Pag tinawag tayo ng Diyos, isang bagay na mahalagang dapat na alam natin, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. The second question is, no? Ba't bumabalik sa second, sa ano? Baligtad. Ayan. Paano po kung magtanong sa akin ang mga tao? If people ask me, or what gives you the right, no, para gawin yung iyong bagay na ginagawa? Who do you think you are? Paano kung ganun yung itanong sa akin ng mga tao sa aking paligid? No? Paano kung magtanong silang lahat, magtanong yung marami, ano yung isasagot ko? Di ba? Yun din yung isa sa mga tanong ni Moises sa Panginoon. No? The way Moises asked this question is getting the impression that Moses is thinking back to why he fled
Egypt in the first place? No? Makikita natin that dito sa kanyang tanong, nandun pa rin yung pag-aalinlangan sa maaring gawin ng Diyos sa buhay niya sa kanyang paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Tandaan natin, no? When people asked, who does God think He is anyway? The answer is simply, I am. Di ba ang sagot ng Panginoon sa kanya? I am. No? God is allowed to be in charge because He is God. Tandaan natin na sa ating gagawin, lalo sa ating paglilingkod, ang in charge naman ay ang Panginoon. No? Gagawin niya yung mga bagay na gagawin niya sa pamamagitan ng ating mga buhay. Tayo po ay mga instrumento lamang ng Diyos. No? Tayo po ay sisidlan ng pagpapala ng Panginoon, daluyan ng biyaya ng Panginoon sa ating mga ministeryo. So, it doesn't matter who we are, no? God is. No, it's not who I am. No, it is who God is. Sino ba ang Diyos? No, sino ba ang Panginoon? No, kaya kung meron mang ganung tanong sa ating mga isip na sumasagi sa ating paglilingkod sa Panginoon, tandaan natin, kasama natin ang Panginoon at ang Diyos ang kikilos sa ating paglilingkod. Third question is, paano kung hindi maniwala sa akin ang mga tao? Paano kung hindi maniwala sa akin ang mga tao? What if people don't believe me? No? Ito po yung isa sa mga katotohanan na hindi madaling tanggapin. No? So Moses asked another question. He raises it as an objection. Ito po yung question na objection niya na sa Diyos. Parang pagtanggi niya na sa Panginoon. No? Sabi niya, okay, I realize it's not me. No, naunawaan ko na hindi ako yun. Hindi para sa akin ito. And I realize it's who you are, Lord. No? Ikaw ito, Panginoon. But what if people do not believe me? Paano kung hindi maniwala sa akin ng mga tao? Diba? Alam niyo po, ito yung isa sa mga number one hesitation ng maraming mga tao o ng maraming Kristiyano sa paglilingkod. Paano kung hindi maniniwala yung mga tao sa akin? Dati akong lasinggero. Diba? Tatayo ka sa unahan, tapos mangangaral ka ng salita ng Diyos, no? Ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. No? Dati kang sakit ng lipunan, sakit ng inyong barangay. No? O kaya naman, hindi maganda yung iyong background sa buhay. Di ba? Kapag ganoon yung pinanggalingan ng isang tao, madali pong husgahan ng maraming mga tao. No? Madali nating, sabi nga, markahan ang tao ayon sa kanyang karanasan sa buhay. Pero kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, lahat ng mga bagay na iyon, tinatanggal ng Diyos. Hindi man matanggal sa isip ng mga tao, ang Diyos ang nagtatayo ng bagong tayo sa ating mga buhay. God gives Moses a miracle. No? A miracle to show that he really has been called by God. No? Di ho ba? Doon pa lang sa pagtawag ng Panginoon sa kanya, sa panahon na nagpakita ang Diyos through the burning bush, isa na yung miracle. Hindi naman lahat ng mga tao noon kinakausap ng Diyos ng hayagan. No? Hindi naman lahat ng tao noon kinakausap ng Panginoon audibly. No? Ibig sabihin yung parang si Kuya sa PBB House. No? Hindi naman lahat ng tao ganun eh. Kinakausap ni Lord na narinig yung boses niya. Hindi siya nagpapakita sa lahat ng tao sa ibang mga kaanyuan. Pero si Moses, tinawag siya ng Diyos, no? Gumawa ang Diyos ng himala para makita niya na siya ay nais gamitin ng Panginoon. Why doesn't just use a miracle to miraculously move His people out without Moses? Doon po sa
pagtakas ng Israel sa Ehipto, diba? Papaano na hindi na lang ginawa ng Diyos na gumamit ng mga himala para makalabas ang bansang Israel sa Ehipto, na wala yung tulong ni Moises. Pwede niya naman gawin yun. Di ba? But that is not God's style. Hindi po yun yung estilo ng Diyos. He gives Moses a staff, yung tungkod, a sign to follow. It is a sign to follow. No? Yun yung kanyang simbolo ng pagsunod sa Diyos. But He leaves the following up to them. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi po natin nakikita na tayo ay maaring gamitin ng Diyos sa paglilingkod. Maaring katulad tayo ni Moses, ang tanong natin, Lord, bakit po ako? Bakit po ako yung gusto mong ilagay sa ganitong paglilingkod sa iyong iglesia? Bakit hindi na lang yung iba na mas magaling? No? Paano kung marami akong marinig na tanong? Paano kung magtanong yung mga tao, bakit nandiyan ka? No? Bakit anong ginagawa mo dyan sa unahan? O anong ginagawa mo sa iyong ministry? Bakit nandyan ka? Paano kung hindi maniwala sa akin yung mga tao? Paano kung hindi maniwala sa akin yung mga tao sa loob ng church? Paano kung hindi maniwala sa akin yung mga tao sa labas na pupuntahan namin sa aming misyon? Mga kapatid, tandaan natin, hindi man tayo magkatulad ng kapanahunan sa panahon ni Moses, libu-libong taong nakalipas at sa panahon natin ngayon, yung nature ng pagtawag ng Diyos magpahanggang ngayon ay pareho lang po. Nais ng Diyos na tayo ay lumago sa ating pagkakilala sa Kanya, sa ating relasyon sa Kanya. At yung ating pagkakilala sa Kanya ay patuloy na lalago dahil nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng isang relasyong naglilingkod sa Kanya. Sabi nga po, di ba? It doesn't matter if you are a farmer, a wealthy woman, or a blind poet. Hindi mahalaga kung ano yung background mo. Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mahalaga kung ano yung iyong nakalipas o nakaraan. Hindi mahalaga kung ano yung iyong narating sa buhay. Kung ano yung iyong kalalagayan sa buhay. Kung ano yung tingin ng mga tao sa iyo, sa iyong paligid. No, it doesn't matter who you are. Only who He is and what He will do through you. Ang mahalaga, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Ano ba yung ginagawa ng Diyos at gagawin ng Diyos sa buhay mo? You can have that blessed assurance. Nung katulad ng ating inawit kanina. But only if Jesus is yours. No? Ang mahalaga, nasa atin ang Panginoon at tayo ay nasa Panginoon. No? Sa ating paglilingkod, nawa, mamaya, sa pagtawag ng Diyos ng mga bagong tatayo sa ating iglesia bilang mga tagapanguna, tanggapin natin ang buong puso, no, yung responsibilidad na ibibigay sa atin ng Panginoon. Natandaan natin, hindi ho tayo yun. Ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang kikilos sa ating po mga buhay. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa sandali pong ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakataong binigay mo sa amin upang patuloy po na magtiwala sa iyo sa aspeto ng iyong pagtawag sa amin sa paglilingkod. Hindi ho madali, Panginoon, ang maglingkod. Kaya nga po, Panginoon, maraming tanong sa isip si Moises nung siya po'y tawagin mo, Panginoon, para manguna sa bansang Israel. Kami rin po, Panginoon, marahil marami kami mga tanong, maraming mga hesitation sa buhay namin, lalo, Panginoon, sa iyong pagtawag sa amin sa paglilingkod. Pero sa umaga pong ito, nagtitiwala kami sa iyo. Hindi mahalaga kung sino kami, kung ano kami. Hindi mahalaga, Panginoon, kung ano yung sasabihin ng mga tao sa paligid namin. Ang importante, ang mahalaga, kung sino ka sa buhay namin. Kung sino kami sa iyo, Panginoon. At naniniwala po kami, kung kami po
ay tatawagin mo sa anumang larangan ng paglilingkod, ikaw po yung mangunguna sa amin. Ikaw po yung tatayo para sa amin. Ikaw po yung kikilos, Panginoon, sa buhay namin. Tatakpan mo kami, Panginoon, ng iyong presensya at mahayag ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa iyo po namin pinapagkatiwala ang umagang ito, lalo, Panginoon, mamaya ang panahon ng aming pagpili ng mga manunungkulan sa iglesyang ito sa loob ng darating na 3 taon. Purihin ka po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umaga pong ito. Salamat po muli sa mga biyaya ng pagpapala ng mga patutuo, ng mga awit, Panginoon, paalala sa amin ng iyong kabutihan, ng iyong pagsama, ng iyong pagkilos. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapakita ng amin pong kalimitang nagiging tugon sa iyong pagtawag sa amin. Nawa, Panginoon, sa katulad na karanasan ng iyong lingkod na si Moises, amin din pong gamitin yung aming mga buhay sa paglilingkod po sa iyo. Kung kami man ay tatawagin mo, itatayo mo sa unahan, ilalagay mo, Panginoon, sa isang posisyon para po sa aming iglesia, hindi para gawin lang o gampanan lang yung tungkulin, kundi upang maglingkod sa iyo at maging pagpapala sa marami. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami at ikaw po yung mag-glorify sa buhay namin. Salamat din po, Panginoon, ngayong umaga. Nihiling po namin na yung second part ng aming gawain ay maging matagumpay. Samahan mo ang iyong mga lingkod at patuloy po, Panginoon, na ikaw ang kumilo sa aming po mga buhay sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.